Mga igsoon, kini nga panultihon nahimong tinuod diha sa kahimtang ni Juan ug ni Herodes. Kinsa man aning duha ang gawas nun ug kinsa man nila ang ulipon. Ato ning tan-awon. Ato nasayran, si Juan gipabilanggo tungod sa iyang pagsaway sa gibuhat ni Herodes nga pagpangasawa kang Herodias nga asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. John, full of courage, pointed out to the king that his relationship with Herodias was adulterous and immoral. Si Hari Herodes nasayod nga si Juan nagsulti sa tinuod. Bisan tuod ug hari siya, dili niya pwede nga himuong asawa ang asawa sa iyang buhi nga igsuon. No one is above God's law. Pero tungod sa iyang garbo, si Juan iya na hinuong gipapriso. Mga igsuon, si Juan nahimong piniriso, pero siya nagpabilin nga gawas nun. Ngano? Tungod kay siya nibarugman ug nagsulti sa kamatuuran. Si Jesus baya ang miingon, "The truth will set you free." John 8:32. Ang tao nga anaa sa kamatuuran, magpuyo nga gawas nun. Because John had a clear conscience, he remained peaceful and feared no one, even inside the prison. Nagpuyo siya nga malinawon ug walay gikahadlukan bisan tuod siya didto sa bilangguan. Pero mga igsoon, tan-awa si Herodes. Hari na siya, apan nagpabilin siyang ulipon. Sa unsang paagiha, ulipon siya sa iyang kalaog, sa bahandi o gahom. Naana niya halos ang tanan, kwarta, kabtangan, gahom. Pero wala siya matagbaw. Kanunay siya nga, nangandoy pa og dugang. So ulipon gyud. Ulipon siya sa garbo o pasidungog. Ulipon siya sa iyang kaulag o lawas nung pagbati. In other words, Herod remained a slave of sin, which actually is the worst kind of slavery. Si Herodes nagpuyo sa palasyo, uban sa iyang daghang mga sundalo. Apan wala siya magmalinawon, kanunay siyang mahadlukon. This is really ironic. Hari, pero ulipon. Herod was king, but he behaved like a slave. Tungod lang sa seductive nga sayaw sa batan-ong dalagita, naghimo siya panaad at ubangan sa mga tao nga ihatag niya bisan unsay pangayoon sa maong babae. Can you imagine that? Unya sa dihang gipangayuan siya sa ulo ni Juan, iya kining gibuhat bisan supak sa iyang kabubuton, tungod kay dili niya kayang bakwion ang usa ka way hinungdan nga panumpa. In terms of leadership, Herod was weak. In terms of integrity, he was morally bankrupt. Gipapunggutan niya og ulo si Juan, usa ka inosente nga tao, mataro nga alagad sa Dios. Ug karon gihasol siya sa iyang konsensya. Sa pagadungog ni Herodes sa mga gibuhat na Jesus, siya nagtuo nga si Juan kadto nga nabanhaw. Mga igsoon, kini nga ebanghelyo magdasig gid nato sa pagsunod sa panig-ingnan ni Juan, dili ni Herodes. Dili nato angay sundon si Herodes nga buhaton bisan unsay gusto, bisan kun kini dili sakto ug dili maayo.
Maura ba kini mga igsuon ang mentalidad sa daghang mga tao niining modernong panahon? The just say it and the just do it mentality. The freedom to say anything. Bisan dili maayo, isulti. Kay kisa may magbugong nimo. Bisan dili sakto, buhata. Ikaw gitagyas imong kinabuhi. Just say it mentality. Just do it mentality. This is a wrong understanding of freedom. In fact, this can be a serious kind of slavery. Ang atong angay sundon, mao si Juan. Barugan nato ang kamatuuran ug sundon nato ang Diyos nung kasuguan. This is what genuine freedom is all about. It is freedom to choose and to do the good. True freedom is freedom from the slavery of sin. And we always remember this. He who is kind is free, though he be a slave. He who is evil is a slave, though he be a king.